Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Kami po ay nagpapasalamat na patuloy po kayong sumusubaybay sa ganitong programa ng Assembly of Yahushua. Ang pamagat po ng programang ito ay BQA Tagalog at ang layunin ng programang ito o Bible study na ito ay gamitin ang Biblia para magsuri, para subukin ang ilang mga paniniwala ng iba't ibang religious groups. Ang topic natin para sa gabing ito o kaya sa hapong ito, depende kung saan po kayo nakikinig, ay kailangan bang umugnay muna sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo upang makapaglingkod sa Diyos? Ito po ay tatalakayin natin, pero bago po tayo magsimula, tayo po ay maghandog muna ng pasalamat at panalangin sa ating Ama. Dakila naming Diyos, Ikaw po ang may lalang ng lahat ng bagay. Ikaw po si Yahuwah, aming Aba na umiibig sa amin. Pinupuri at hinahandugan ka namin ng pagpupuri at pagpapasalamat. Salamat sa ganitong pagkakataon. Tinitipon mo kami upang makinig sa iyong mga aral para magbigay ng lakas loob sa amin, umugnay sa iyo, umugnay sa iyong anak. Panginoong Yahushua, ikaw ang aming tagapamagitan. Wala na po kaming kailangan pa. Sapat na ginawa mo para sa amin. Kaya sa iyo po kami umuugnay at nagkakaroon ng pakikiisa. Ikaw sanang sumama sa amin sa gagawin naming pag-aaral. Pakisugo po ang iyong banal na espiritu para makinabang ang aming mga kaluluwa. Ama, sumasampalataya kami, dininig mong aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Mga kapatid, ang paksa po natin ay tungkol po sa pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Ang layunin po ng leksyong ito ay hindi po para pahiyain ng sinuman, kundi para ituro ang nararapat sapagkat ayaw natin na mga salita ng Diyos ay natitwist o nababaluktot sapagkat ang gusto natin ay kung ano talaga ang layunin ni Apostol Juan, ng ibang mga apostol sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Kaya ang pinaka-tema ng ginagawa po nating pagsusuri sa programang ito ay subukin ang lahat ng mga iba't ibang paniniwala. Hindi lang sa Iglesia ni Cristo, pati na rin sa iba't ibang pangkati ng relihiyon. Hindi sa layuning pahiyain, hindi para malaman ang katotohanan ng Diyos. Ngayon, tungkol po sa Iglesia ni Cristo, dahil ako po ay dating ministro ng Iglesia ni Cristo, alam ko na meron pong paniniwala ukol po sa pamamahala. Meron pong tinatawag na namamahala, isang tao po siya na tinatawag di executive minister. Siya yung binabanggit na church administrator ng Iglesia ni Cristo. Meron pong standing belief ang Iglesia ni Cristo na bago magkaroon ng kaugnayan sa Diyos at sa kanyang anak, ang isang tao,
dapat munang magkaroon ng kaugnayan sa pamamahala. Kaya nung ako po ay kaanib pa sa Iglesia ni Cristo, ministro pa sa Iglesia ni Cristo, siguro naririnig po ninyo ang mga panalangin na ito po ang katunog, sapagkat ito mismo ang aking sinasabi noon po'y ministro ako ng Iglesia ni Cristo. At ngayon, kung kayo po'y sasamba sa loob ng kapilya ng Iglesia ni Cristo, sa panahon ng pagsamba marahil ay ito pong inyong maririnig sa panalangin, lalo na sa umpisa ng panalangin. Ama, pakiugnay mo po kami sa namamahala sa Iglesia ni Cristo upang makapanatili kaming nakaugnay sa iyo. Kaya ito po ang belief ng Iglesia ni Cristo para magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Ibig sabihin, para magkaroon ng karapatan na maglingkod sa Diyos, kailangan munang nakaugnay tayo sa pamamahala. Kaya nga sinasabi ng Iglesia ni Cristo, ukol po sa akin, ukol po sa mga kaanib sa Assembly ni Yahushua o sa iba pang mga kaanib ng iba't ibang pangkati ng relihiyon, dahil daw po yung mga relihiyon na yon ay walang kaugnayan sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo, wala po silang pakikisama sa Diyos, wala po silang pakikisama kay Cristo. Kaya napakahalaga na ang tao nakaugnay, nagkaroon ng pakikisama sa pamamahala. Ano pong batayan ng ganitong paniniwala ng Iglesia ni Cristo ukol sa kanilang pamamahala? Pakinggan po natin dito po sa isang pahayag ng Iglesia ni Cristo sa kanilang pasugo, God's Message Magazine, basugo.com. Meron pong isang artikulo na sinulat po ng kapatid na Bienvenido Santiago Jr. Ang paksa po ay ang kahalagahan ng nakaugnay sa pamamahala. Yung pinakatema, nakasulat mo doon, ang may pakikisama o kaugnayan sa namamahala. Sa kasalukuyan po ay ang kapatid na Eduardo Manalo. Ang may kaugnayan kay kapatid na Eduardo Manalo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Sa makatwid, napakalaki at napakataas ang pagtingin ng Iglesia ni Cristo kay kapatid na Eduardo V. Manalo. Kailangan meron kang kaugnayan sa kanya para ka magkaroon ng kaugnayan o pakikisama kanino? Sa Diyos. Ano pong batayan kung bakit ito ay pinanghahawakan nila at pinaniwalaan po nila? Pakinggan po natin sa paliwanag po ng ministrong kapatid na Bienvenido, ito pong nakasulat. Kung bakit dapat nakaugnay itong dahilan. Ayon kay Apostol Juan, isa sa mga namahala sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Una, gusto ko pong ipapansin sa inyo, si Apostol Juan ay hindi po namahala doon po sa quote-unquote organization na Iglesia ni Cristo. Wala pong organisasyon noon na ang pangalan ay Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Wala pong ganon. Yung mga banggit Church of Christ sa Biblia, descriptive phrase, hindi po yun pangalan ng institusyon o organisasyon. Kaya dyan pa lang ay medyo malabo na yung paliwanag. Ayon kay Apostle Juan, isa sa mga namahala sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo ay may pakikisama o kaugnayan sa kanila na namahala sa Iglesia ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Unang Juan 1:3. Kaya napakahalaga na nananatili ang kaugnayan ng mga kaanib sa pamamahala ng Iglesia. Ano pong batayan ng paniniwala ng Iglesia ni Cristo? Doon po sa kanilang standing belief kung bakit kailangan umugnay sa pamamahala para magkaroon ng kaugnayan sa Diyos at sa Panginoong Yahushua Kristo. Iyon pong binanggit sa unang Juan 1:3. 1 John 1:3. Basahin po natin ang nilalaman ng talata. Ang sumulat, si Apostol Juan. Ito pong kanyang sinabi. Yaong aming nakita at narinig, siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Yahushua Kristo. Yan pong nilalaman ng unang Juan 1:3. Tamang-tama at angkop na angkop ang talatang ito. Subalit, hindi po tama ang pagkaunawa at paggagamit ng talatang ito sa konklusyon ng Iglesia ni Cristo. Kaya balikan natin yung paggamit sa talatang ito ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi po nila,
pagkatapos basahin ng unang Juan 1:3, ang may pakikisama o kaugnayan sa kanila na namamahala sa iglesia ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Pagka ito'y nakita natin at binabasa natin ito, parang lumalabas, meron pang ibang tagapamagitan eh. Parang lumalabas dito yung mga namamahala, tagapamagitan sa tagapamagitan. Kapag ganoon, ilan na pong tagapamagitan? Dalawa na. Alam natin, isa lang ang tagapamagitan. Walang iba kundi ang Panginoong Yahushua Kristo. Kaya dito pa lang sa paliwanag, malabo na. Pero paano po nila nagagamit itong nasa quotes, may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo? Kasi ang kanilang sinabi, kinumpara nila si Apostol Juan, isa sa mga namahala. Pagka sinabi natin isa sa mga namahala, isa po siya sa mga leaders noong unang siglo, di ba? Tapos, doon po sa bandang baba, binanggit yung pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyan ngayong 2023 o kaya sa panahon ng mga wakas ng lupa. Sabihin natin 1914 and beyond. Bakit po mali po na sabihin na kailangan umugnay ang tao sa pamamahala sa Iglesia ni Cristo para magkaroon ng kaugnayan sa Diyos? Sapagkat para masabi natin yun, una, kailangan ay tanggapin natin na ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo, ang katumbas niya si Apostol Juan. Yun po ba'y matatanggap natin, mga kapatid, na ang kapatid na Eduardo Manalo, ang katumbas niya si Apostol Juan? Katumbas ba ni kapatid na Eduardo Manalo ang si Apostol Juan? Siguro masasabi natin hindi. Malayo. Ibang otoridad ang binigay kay Apostol Juan. Bakit po napakahalaga ang gampani ni Apostol Juan at hindi maikukumpara sa sino mang tao sa kasalukuyan? Pakinggan po natin ang unang Juan 1:3, yung talatang binasa natin kanina. Sabi ni Apostol Juan, yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming binabalita sa inyo. May binabanggit dito na siya. May binabanggit dito na nakita at narinig nila itong siya. Sino po yung siya na binabanggit po dito? Walang iba kundi sino? Ang Panginoong Kristo. Ang Panginoong Yahushua. Sa makatwid, si Apostol Juan ay isang saksing buhay sa ating Panginoong Yahushua, mismong direct disciple ng ating Panginoong Kristo. Si Apostol Juan ay naging buhay na saksi at apostol ni Yahushua Kristo. Gaano po ba kahalaga yun pong pagiging apostol? Pakinggan po natin ang unang Korinto 9:1, hindi baga ako'y malaya, hindi baga ako'y apostol, hindi ko baga nakita si Yahushua na Panginoon natin. Hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon para ang tao maging apostol. Kailangan direkto siyang tinawag ng ating Panginoong Yahushua. Ibig sabihin, nagpakita ang Panginoon Yahushua sa kanya at merong pinagagawa sa kanya. Sino po ang mga halimbawa? Yung 12. Pero alam natin si Judas ay hindi po nanatili, pinalitan. Tapos meron pong tinawag ang Panginoon Yahushua ng diretsahan din, walang iba kundi si Apostol Pablo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ako ay apostol. Sapagkat nagpakita ang Panginoon Yahushua sa akin. Sa makatwid, isang qualification para ikaw ay maging apostol sa sentido ng 12 apostles, kailangan ay ikaw ay saksi ng Panginoon Yahushua at ang Panginoon Yahushua mismo ang nagpakita sa iyo. Sino po ang kahuli-hulihang na pinakitaan ng Panginoon Yahushua? Sinong huling-hulihang tinawag ng Panginoon Yahushua para maging kanyang apostol? Unang Korinto 4:17, at sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. Sino po yung sumulat ng talatang ito? Pablo. Kaya nung sinabi niya, nagpakita rin siya sa akin, nagpakita siya kay Apostol Pablo. Ang katulad ko'y isang sanggol na pinanganak nang wala sa panahon dahil biglaan ang aking pagkakilala sa Kanya.
ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga ako karapat dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang huling tinawag bilang mga apostol, sino po? Siya. Siya yung pinakahuling apostol. Kaya ano po ang binigay sa kanyang otoridad bilang apostol? Binigyan siya ng karapatan mangaral at sumulat ng Biblia. Kaya marami pong nakasulat sa Biblia na sulat po galing kay Apostol Pablo. Sa makatwid si Apostol Pablo, nakatanggap ng direct revelation from kanino? Sa Diyos at sa Panginoong Yahushua. Kaya yung mga apostol, iba eh. Hindi po natin maikukumpara ang ating sarili. Sino man tayo sa panahon ngayon, tapos na ang Biblia, nakasulat na ang Biblia. Kaya hindi natin maaaring ipantay ang ating sarili doon po sa mga apostol. Ano po bang kahalagahan ng mga apostol? Efeso 2:19 hanggang 20. Kaya kayong mga hindi Hudyo ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kaisa na ng mga pinabanal at kabilang sa pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol, mga propeta, at ang pundasyon ay si Kristo Yahushua. Gaano kahalaga ang apostol? Ang sabi po ni Apostol Pablo, yung pamilya ng Diyos o kaya eklesiya, kumbaga sa isang gusali nakatayo sa isang foundation stone na tinatawag na sino? Panginoong Yahushua. Pero yung mga haligi, sino po? Mga apostol at mga propeta. Doon po tayo naglalagay. Doon po tayo nagtatrabaho. We work, we build on top of that foundation. Sa makatwid, haligi ang mga apostol. Bakit po haligi ang mga apostol? Pakinggan natin sa Efeso 3:5. Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Bakit po ang mga apostol, mga propeta, bakit ang tawag ni Apostol Pablo sa kanila? Mga haligi kung saan nakatayo ang pamilya ng Diyos. Sapagkat meron pong pinagkaloob sa kanila. Ano po yun? Yun pong mga karunungan na pinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu. Dahil po sa karunungan yan, ang tao magkakaroon ng unawa kung paano magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Yahushua. Nung binuo po ito, anong tawag dyan? Banal na kasulatan. Kasama po yung Old Testament, sinama yung New Testament. Kaya yung mga sulat ni Apostol Pablo, yung mga sulat ni Apostol Juan, ni Apostol Pedro, lahat yon kasama sa banal na kasulatan. Kasi noon, bago po mga apostol, wala namang Biblia na nagtuturo ukol sa ating Panginoong Yahushua. Ang nandun lang yung Old Testament. Wala pang New Testament. Kaya yung mga apostol haligi sapagkat direkto galing sa kanila yung dapat gawin ng tao para magkaroon ng kaugnayan sa Panginoong Yahushua. Kaya napakahalaga at hindi maikukumpara yung gampanin ng mga apostol. Iba po yung gampanin nila sa gampanin po natin ngayon. Ang gampanin natin ngayon, hindi po para maging apostol, kundi para maging pastor, para maging ebanghelista, para maging tagapagturo. Hindi po yung tayo ang gagawa ng panibagong Biblia. Hindi po yun ang gampanin natin. Kaya hindi po pwedeng gawing pantay yung pamamahala sa Iglesia ni Cristo ngayon sa mga apostol. Ibang-iba yan. Mga apostol, sila po'y personal na tinawag ni Yahushua, nakita at naging saksi ni Yahushua, kasama sa haligi ng Iglesia, binigyan ng otoridad, sumulat ng banal na kasulatan. Tanong, nung tinawag po ang kapatid na Felix Manalo, tapos na po ba ang Biblia? Tapos na eh. Pinahayag na sa Biblia kung anong dapat gawin. Kompleto ba yung pinahayag sa Biblia? Opo. Sa makatwid, hindi pwedeng ipantay ang sino mang tao
1914 and beyond, o beyond the time of the Bible was completed, hindi pwedeng ipantay ang tao sa mga apostol. Natatanging tungkulin po yun. Kaya hindi po pwedeng angkinin ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ang karapatan na pinagkaloob lamang sa mga apostol. Kaya kung babasahin po natin ang unang Juan 1:3, na dito po nakasulat, magkaroon ng pakikisama sa amin. Sino yung amin na tinutukoy? Bakit mahalaga nang magkaroon ng pakikisama sa kanila? Sapagkat yung amin na tinutukoy diyan nakakita at nakarinig sa Panginoong Yahushua. Kasama po diyan ang mga apostol. Hindi po ang pamamahala. Nakita niyo po mga kapatid? Kaya hindi po pwedeng angkinin eh. Hindi po pwedeng sabihin ng pamamahal ng iglesia, kami yan. Hindi po kayo yan. Sapagkat hindi nyo nakita at hindi po narinig ang Panginoong Yahushua. Ang aling pakikisama ang pinangangaral ni Apostol Juan. Ito ang dapat nating suriin din eh. Kaya yung po sa paggamit ng Iglesia ni Cristo, unang Juan 1:3, kaya hindi po nila pwedeng gamitin yun para magkaroon ng konklusyon na dapat umugnay muna sa pamamahala para magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Hindi po pwedeng magamit yun sapagkat una, yung tinutukoy doon na pakikisama sa mga apostol. Pero itong tanong, yun po bang pakikisama sa mga apostol na tinuturo ni Apostol Juan, yun po ba ay pang-akit ni Apostol Juan na magkaroon ng kaugnayan sa kanila? Yung bang tinuro ni Apostol Juan? Basahin po natin. Ito po nakasulat sa unang Juan 1:3. Dito pa rin tayo sa talatang ito. Gusto lang po namin ipapansin sa inyo yung nilalaman ng talata. Ang sabi po ni Apostol Juan, magkaroon ng pakikisama sa amin. Hindi po sinabi ni Apostol Juan, magkaroon kayo ng pakikisama sa akin. Magkaiba po yun. Hindi po niya inaakit ang tao na magkaroon ng kaugnayan sa kanya. Apostol na siya, pero hindi kailanman sinabi niya magkaroon kayo ng kaugnayan sa akin. Anong ibig sabihin nung sinabi ni Apostol Juan, magkaroon ng pakikisama sa amin? Yung amin ay tumutukoy po sa isang samahan. Kaya nga amin eh. Sinong kasama sa samahang ito? Yung ibang mga apostol. Hindi lang sila. Kasama din yung mga ibang tinawag. Yung kabuuan ng eklesiya. Ito'y samahan. Doon tayo inaakit ni Apostol Juan. Mapabilang doon po sa samahan na yun. Kaya nga sinabi niya, magkaroon ng pakikisama sa amin. Aling pakikisama ito? Aling samahan ito? Nakasama na binabanggit ni Apostol Juan. Yung sabi niya, yung may pakikisama sa Ama, pakikisama sa Diyos. Doon po inaakit ni Apostol Juan ang tao. Magkaroon ng pakikisama sa Diyos. Kaya sinabi ni Apostol Juan, magkaroon kayo ng pakikisama sa amin, ay sapagkat si Apostol Juan at yung mga ibang kasama niya, yun pong kanilang nasamahan eh. Natawag sila, kaya nagkaroon sila ng kaugnayan sa Diyos. Pero paano sila nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos? Ayun. At kanyang anak na si Yahushua Kristo. Sa makatwid, para ang tao magkaroon ng kaugnayan sa Diyos, dapat magkaroon sila ng kaugnayan kanino? Sa Panginoong Yahushua. Ang pinangangaral ni Apostol Juan ay ang Panginoong Yahushua. Hindi po ang kanyang sarili. Hindi po ang pamamahala. Ang pinangangaral niya, yung nakita, yung narinig, yung siya na binabanggit. Si Kristo ang binabanggit. Ang anak na si Yahushua Kristo. Kaya nga sinasabi sa Biblia, ano sabi ni Yahushua? Ako ang daan. Di ba? Walang ibang daan patungo sa Ama. Kundi ako. Hindi sinabi dumaan kayo sa pamamahala, tapos sa akin, tapos sa Ama. Hindi po. Yung binabanggit dito na samahan ay ang eklesiya, sinasamahan ng Diyos para tayo makasama sa eklesiya. Dapat umugnay tayo sa Panginoong Yahushua. Kaya nagkaroon ng pakikisama ang mga apostol sa Diyos dahil sa kanilang pakikisama kay Yahushua. Yun ang pinakapunto ni Apostol Juan. Kaya niya sinabi, magkaroon kayo ng pakikisama sa amin. Sapagkat yung pakikisamang ito ay kasama sino? Sa Diyos. Pero paano sila nagkaroon ng pakikisama sa Diyos? Dahil sa pag-uugnay nila kay Yahushua. Sa makatwid, para tayo mapasama doon po sa eklesiya,
dapat umugnay tayo sa Panginoong Yahushua. Ang pakikisama na pinangaral ni Apostol Juan ay ang pakikisama kay Yahushua. Paano tayo magkakaroon ng pakikisama kay Yahushua? Di ba? Kasi itong dapat natin gawin At para matupad ito, kailangan ba yung pamamahala ng Iglesia ni Cristo? Para ba matupad itong pinagagawa ni Apostol Juan? Basahin po natin uli ang unang Juan 1:3. Ang sabi po niya, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Paano tayo magkakaroon ng pakikisama? Doon po sa samahan ni Apostol Juan, doon po sa Ecclesia. Paano tayo magkakaroon ng pakikisama? Sa ating Panginoong Yahushua. Ang sabi niya, upang kayo, ibig sabihin, meron po tayong dapat malaman. Kasi connecting word yung upang Ano po yung dapat nating malaman? Ang sabi, may binalita. Yun ang dapat natin matutunan. Yung ibinalita. Kasi yung binalita ay naglalaman ng bagay na dapat nating gawin para tayo magkaroon ng kaugnayan sa Panginoong Yahushua. Anong katunayan na ang dapat nating gawin ay yung binabalita? Ano ba itong binabalita? Tungkol saan? Ang sabi po ni Apostol Juan ay may binanggit siya na siya. Alam natin si Panginoong Yahushua yun Di ba? Yung aming nakita at narinig. Kaya yung kanilang binabalita na kailangan mapakinggan ng tao ay ukol po sa siya na napakinggan at narinig ni Apostol Juan at ibang mga apostol. Sino po yun? Alam natin ang sagot, pero para po masigurado natin, itaas natin ang basa sa 1 hanggang 2. Yaong buhat sa pasimula. Sino po yaong buhat sa pasimula? Ang Panginoong Yahushua. Sapagkat bago palalangin ng mundo, nasa isip na siya ng Panginoong Yahushua. Ang Panginoong Yahuwah, nasa isip na siya ng Panginoong Diyos. So ito yung tinatawag na Logos. Diba? In the beginning was the Logos. Yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan. At sa inyo'y aming binabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Napansin po ninyo? Dito po sa unang Juan, talatang 1, sino po ang bida? Sinong bida? Hindi ba ang Panginoong Yahushua? Ito'y tungkol sa Panginoong Yahushua. Hindi po ito tungkol sa mga apostol. Hindi po ito tungkol sa kanilang sarili. Apostol na yon, di ba? Apostol na yon. Pero isipin nyo, pamamahala. Kumbaga, nanditong apostol, ditong pamamahala. Yung mga apostol, hindi nila ginawang bida ang sarili nila pero ang pamamahala, gagawing bida ang kanilang sarili. Hindi yata tama yun. Ang bida, yung buhat pa sa pasimula. Walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Siya yung binabalita. Sino po ang magkakaroon ng kaugnayan sa Panginoong Yahushua ayon sa pagbabalita na binalita ng mga apostol? Ituloy natin pagbasa 4 hanggang 7. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangabubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawan ng katotohanan. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Yahushua na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Paano po tayo magkakaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon Yahushua? Kapag tayo po ay lumalakad ng ayon po sa liwanag. Yung binalita po ni Apostol Juan, yung liwanag na binabanggit sa hula, walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Kaya
para tayo magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Yahushua, dapat lumalakad tayo ng kasama niya. Ibig sabihin, siya ang ating sinusundan. Siya po kasi yung ilaw eh. Kaya hindi po binabanggit dito na dapat ay ang atin pong ginagawa, dapat magkaroon tayo ng kaugnayan sa anumang pamamahala, kundi si Yahushua. Siya yung ilaw na dapat nating sundin. Kung sasabihin natin meron tayong pakikisama, pero hindi tayo lumalakad sa ilaw, ibig sabihin hindi naman tayo sumusunod sa Panginoon Yahushua, hindi po tayo may tunay na pakikisama. Kaya dito pinapahayag ni Apostle Juan yung tunay na merong pakikisama. Siya po yung tunay na sumusunod sa Panginoong Yahushua. Hindi po ito membership-based. Ito ay kung sino yung sumusunod sa Panginoong Yahushua. Hindi sa pamamahala. Kay Yahushua. Siya po ang dapat natin maging bida. Siya po ang dapat natin hanapin. At dapat tayo magkaroon ng kaugnayan sa Kanya para magkaugnayan sa Ama. Paano po natin makikilala yung isang sumusunod sa ating Panginoong Yahushua? Yung lumalakad sa liwanag. Binasa po natin unang Juan, 1:4 hanggang 7. Basahin naman natin ngayon ang unang Juan, 2:9 hanggang 11. Sapagkat dito nililiwanag ni Apostol Juan yung mga tunay na lumalakad sa kaliwanagan o kaya tunay na merong pakikisama sa ating Panginoong Yahushua. Basahin po natin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ng kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Maring sabihin kasi ng tao, ako po, meron akong pakikisama kay Kristo kasi ako'y kaanib sa ganitong relihiyon. Hindi po yun ang sukatan kung sinong tunay na lumalakad sa Panginoong Yahushua. Sino po ang tunay na nakiisa sa Panginoong Yahushua? Siya po yung sumunod sa Panginoong Yahushua at ito'y nahayag sa kanyang pag-ibig. Yun ang sukatan eh. Kaya kapag walang pag-ibig, ibig sabihin hindi siya tunay na kay Kristo. Kapag napopoot, hindi siya tunay na kay Kristo. Kaya anumang relihiyon na meron silang pinapalaganap na anumang uring kapootan, hindi po yun tunay na kay Kristo. Hindi po yun nakaugnay sa ating Panginoong Yahushua. Ang mahalaga, umugnay tayo sa ating Panginoong Yahushua. Kaya hinihikaya tayo ni Apostol Juan na magkaroon ng pakikisama o kaugnayan kay Yahushua at hindi po sa kanyang sarili. Hindi po tinuturo ni Apostol Juan magkaroon kayo ng kaugnayan sa akin para magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Hindi. Ang sabi niya, magkaroon kayo ng kaugnayan kay Yahushua sapagkat ako, si Apostol Juan, nagkaroon ng kaugnayan sa kanya at dahil dito, magkakaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos. Nakita niyo po yung malaking pagkakaiba? Ang tinuturo ni Apostol Juan, hindi kanyang sarili. Hindi siya ang bida. Ang bida ang Panginoong Yahushua. Sundan ninyo ang Panginoong Yahushua. Kaya nga, hindi po kailangan umugnay kay Apostol Juan. Bakit? Sapagkat alam natin, darating ang panahon, mamamatay siya. Mga apostol, namatay. Diba? Kung kailangan tayo magkaroon ng kaugnayan kay Apostol Juan, kay Apostol Pablo, mga apostol, paano kapag namatay na sila? Kaya nga hindi pwedeng sabihin dapat magkaroon pa ng kaugnayan sa ibang tao maliban sa Panginoong Yahushua. Hindi po uugnay tayo sa mga apostol para magkaroon ng kaugnayan sa Panginoong Yahushua. Hindi. Pwede tayong dumiretso sa Panginoong Yahushua. Bakit? Wala nang mga apostol. Paano tayo makakadiretso sa Panginoong Yahushua? Wala na nga yung mga apostol. Paano natin malalaman kung paano magagawa yun? Sabi po ni Apostol Juan, at ang mga bagay na ito ay aming mesula. Kaya nga yung autoridad na binigay sa mga apostol bilang haligi, buuin ang
Biblia. Bakit? Para ang tao matanggap yung paraan para makadiretso sa Panginoong Yahushua. Hindi na kailangan dumaan pa sa sino mang tao. Hindi na kailangan dumaan pa sa mamamahala. Meron ng sulat. Kaya nga sabi ni Apostle Juan, doon po sa kanyang isang sinulat na aklat, Juan, dito po sa Juan 20, 30 hanggang 31, marami pang mga himalang ginawa si Yahushua na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Yahushua ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang yun ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ano sabi ni Apostle Juan? Kailangan ko bang umugnay sa kanya? Hindi Sabi niya itong sulat. Paano niya sinulat yun? Binigyan siya ng karapatan at sinugang banal na Espiritu. Yun ang isang gampanin niya. Isulat ang aklat para hindi na kailangan ng tao pumunta sa kanya. Sapat na ang tao ay magbasa ng aklat na kanyang sinulat sapagkat yung aklat ng Diyos. Sa makatwid, hindi kailangan umugnay sa sino mang tao para tayo magkaroon ng kaugnayan kay Yahushua. Ang sabi ni Apostol Juan, ito'y sinulat para kayo'y sumampalataya sa Panginoong Yahushua. Kasi bago natin tanggapin ang Panginoong Yahushua, dapat natin malaman, sino ba siya? Hindi mo lang pwedeng sabihin, ako'y sumasampalataya, hindi mo alam kung anong dapat mong sampalatayanan. Ang isa diyan, siya'y anak ng Diyos. Sumasampalataya ka ba diyan? Nakasulat yan. Ang sinasabi ng kasulatan, siya'y namatay, nabuhay na mag-uli. Sumasampalataya ka ba diyan? Ang sinabi, si Yahushua ay Panginoon. Sumasampalataya ka ba diyan? Kapag ka tinanggap mo yun, sumampalataya ka, sumunod ka sa kanya bilang ilaw, sapat na yun. Hindi na kailangan pang umugnay sa pamamahala. Dumiretso na tayo sa ating Panginoong Yahushua Kristo. Kaya nga, yung mga apostol, napansin po ninyo, hindi nila binibida ang kanilang sarili. Hindi nila pinapangaral ang kanilang sarili. Hindi nila inaangat ang kanilang sarili. Halimbawa, si Apostol Pablo, isang apostol. Hindi namin ipinapangaral ang aming, isipin niyo po yun, hindi namin pinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Yahushua bilang Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng salitang Panginoon? Siya na dapat sundin. Nandito si Apostol Pablo, ang sabi niya, si Yahushua ang dapat nating sundin. Opo, maaaring sabihin ni Apostol Pablo, tularan niyo ako sapagkat yung ginagawa ko ay yung pinagagawa ng Panginoong Yahushua. Walang problema doon. Teaching by example yun. Tagapagturo kasi si Apostol Pablo. Karapatan niyo bilang apostol. Pero kahit apostol na siya. Pero nung sabi niya, hindi ko pinangangaral ang aking sarili. Bakit niya sinabi yun? Sapagkat gusto niya iangat. Inaangat niya ang Panginoong Yahushua. Wala akong karapatan lumapit kay Yahushua. Nasa taas siya. Ako'y nasa pinakababa. Ganun po ang mga apostol na. Pero ang tingin nila sa kanilang sarili, kung ikukumpara sa Panginoon Yahushua, wala. Hindi niya pinangaral ang kanyang sarili. At kami ay lingkod. Lingkod ninyo. Alang-alang kay Yahushua. Sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa muka ni Kristo. Kaya doon tayo inihahatid ni Apostol Pablo. Doon sa kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa muka ni Kristo. Hindi sa muka ng pamamahala. Sa muka ni Kristo. Hindi sa mga apostol. Hindi sa muka ng mga apostol. Sa muka ni Kristo. Sapagkat magkakaroon tayo ng liwanag kapag ang sinusundan natin ang Panginoong Yahushua. Doon tayo hinihikayat ng mga apostol. Kaya nga, maraming sulat si Apostol Pablo, maraming sulat ang mga apostol. Ngayon, meron ng kasulatan. Di ba? Meron ng sinulat na pwede po natin basahin. At doon po sa pagbabasa natin,
ay pwede tayong sumampalataya. Ano po ngayon ang bilin ni Apostol Juan? Pakinggan po ninyo ito. Isinusulat ko sa inyo ang tungkol sa mga taong nalilinlang. Nanlilinlang sa inyo. Hinto muna tayo dyan. Kahit pala sa panahon ng mga apostol, merong mga taong manloloko, di ba? Nanlilinlang. Ano po ang lunas ni Apostol Juan? May sulat. Isinusulat ko sa inyo ang tungkol sa mga taong nanlilinlang sa inyo, di ba? Ang sabi ko niya, kung tungkol naman sa inyo, ang banal na espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo ay nananatili sa inyo. Kaya, hindi na kailangan turuan pa kayo ng iba. Sapagkat ang banal na espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. At gaya ng itinuturo niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo. Ito po ibilin ni Apostol Juan sa mga kaanib sa loob ng eklesiya. Ang sabi niya, dahil kayo ay kay Yahushua, kayo kay Kristo, anong tinanggap ninyo? Espiritu Santo. Mga kapatid, yung Espiritu Santo ba nasa pamamahala lang? Hindi. Na kanino? Nasa atin lahat. Kung tunay na tayo sumasampalataya kay Yahushua, nasa atin ang banal na Espiritu. At dahil nasa atin ang banal na Espiritu, anong sabi ni Apostol Juan? Sabi niya, hindi na kailangan turuan pa kayo na iba. Kahit mawala ang mga apostol, merong nagtuturo sa atin ang banal na Espiritu. Kaya sa panahon natin ngayon, ang paraan para magkaroon tayo ng kaugnayan kay Yahushua ay sa pamamagitan ng banal na kasulatan at ng banal na Espiritu. At hindi sa pamamagitan ng pamamahala sa Iglesia ni Kristo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin ang pamamahala lang ang maaaring magturo sa atin. Kaya dapat makinig tayo sa pamamahala upang magkaroon ng kaugnayan sa Diyos at sa Kristo. Kasi ang tao, pwede po ba magkamali? Opo, kaya nga hindi pwede dumipende sa ilang tao lang. Dapat dumipende tayo sa Panginoong Yahushua sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Mali po at tayo po ay mapapalob sa panganib kapag tatanggapin natin isang tao lang ang pinagkalooban na malaman kung anong nilalaman ng Biblia. Panganib yun eh. Sapagkat ang tao nagkakamali. Lalong-lalo na kapag hindi po sila binigyan ng otoridad na isulat ang Biblia. Kaya dapat, sabi ni Apostol Juan, mag-ingat kayo para wag kayo malinlang. Dapat tanggapin natin yung pagtuturo ng banal na Espiritu. Pero kapag inaangkin na may isang tao o kaya pamamahala at sila lang ang maaaring dapat paniwalaan para magkaroon ng kaugnayan sa Diyos, delikado yun. Halimbawa, dito po sa isang programa ng Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Cristo Evangelical Mission, meron po silang isang leksyon ng pamagat ay ang gampanin ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Sinitas po yung talatang binabasa natin kanina, unang Juan, 1:3, di ba? Yan ang sinitas po nila. At pagkatapos sinitas yung talatang yun, ito pong kanilang aplikasyon. Ang sabi po rito, nando po yung Tagalog. Ito po yung programa nasa Tagalog, pero meron din pong English translation. Nakita niyo po. Magagawa po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na laging makipagkaisa sa Espiritu o sa ating Panginoon Diyos kung lagi silang nakikipagkaisa sa pamamahalang inilagay sa Iglesia. Okay? Kaya dito po sa kanilang conclusion, mapapansin po ninyo, yung pakikisama sa pamamahala ay ang pakikisama sa Espiritu o pakikisama sa Diyos. Okay, tapos tuloy pa, kanilang sinabi, kaya naman, nakikita sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang walang pasubaling na pagsunod, matinding paggalang, at pagpapasakop, pakikipagkaisa sa lahat ng mga gawaing inilulunsad ng pamamahala. Yan ang conclusion po nila.
Kung mapapansin po ninyo, yung pamamahala, di ba? Dapat sundin. Yung sabi nga rito, walang pasubaling pagsunod. Sa English, yung nakalagay dito ay unconditional obedience. Isipin natin yung mga kapatid. Pwede bang angkinin ng tao yon na sabihin, I require unconditional obedience? Yung mga apostol, hindi nila ginawa yun eh. Pero yung kanilang sinasabi dito, yung pamamahala, dapat daw iukol natin sa kanila o kaya sa kanya yung pong walang pasubaling pagsunod. Unconditional obedience. Para kay Kristo lang yun, mga kapatid. Para sa Diyos lang yun, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang tao ay maaaring magkamali. Pwede ba magkamali ang kapatid na Eduardo Manalo? Pwede. Tao lang siya eh. Yung Papa, pwede ba magkamali? Opo, tao lang siya eh. Di ba? Ang Panginoong Kristo, hindi pwede magkamali. Ang Panginoon Diyos, hindi pwede magkamali. Kaya opo, sa kanila iniuukol yun pong walang pasubaling pagsunod o unconditional obedience. Ano pang iniukol? Ang sabi po rito, matinding paggalang. Hindi lang paggalang. Kasi nasa Biblia naman na ibigay natin yung paggalang eh. Pero matinding paggalang, dito nga po sa Ingles, ang nakalagay po ay, isipin niyo po, reverence. Reverence sa pamamahala. Bakit? Sapagkat ang paniniwala nila, yung pamamahala, siyang mag-uugnay sa iyo, sa Diyos. Kapag ka ganun, kahit anong sabihin, kahit ano ang ipagawa, opo, amen, walang pasubaling pagsunod. Opo, amen, kahit ano ang ipagawa. Kasi naniniwala ka na pag ginawa mo yun, malalapit ka kanino? Sa Diyos. Kaya ngayon panalangin sa pagsamba, ano po? Iugnay mo kami sa pamamahala para kami nakaugnay sa iyo. Isipin nyo, inutusan pa ang Diyos na iugnay tayo sa pamamahala. Sinabihan pa ang Diyos, iugnay tayo sa pamamahala. Kaya gagawin ng Diyos, dadalhin, sige, sasagutin ng Diyos, dadalhin ko kayo mga anak ko sa pamamahala. Tapos yung pamamahala, ibabalik. Ano kaya yun? Maling-mali mga kapatid. Pagka ganun, nasa panganib ang mga nasa Iglesia ni Cristo sapagkat susunod sila blindly. Yung blind obedience, dangerous po yun mga kapatid. Pero meron pang panganib Ano pang panganib? Doon po sa artikulo na binasa po natin kanina, yung kahalagahan ng nakaugnay sa pamamahala, may binanggit po ang kapatid na BNP pinakatema, di ba? Na dapat meron tayong kaugnayan sa namamahala ni kapatid na Eduardo Manalo para magkaroon ng pakikisama sa Ama. Tapos yung pinakaunang paragraph niya sa artikulong ito, unang paragraph niya, babasahin ko po. Ito po. Mabuting laging nagsusuri ang bawat miyembro ng Iglesia ni Cristo. Opo, kaya nga dapat ay ang Iglesia ni Cristo magkaanib, dapat payagan nila magsuri Magpakinggan nila ito pong programang ito. Magsuri sila, alamin nila. Mabuti yun di ba? Mabuting laging nagsusuri ang bawat miyembro ng Iglesia ni Cristo kung sila ay maayos na nakaugnay sa pamamahala ng Iglesia. Mahalaga po para sa kanila yung pinakamahalaga. Pakinggan po nyo. At habang lumilipas ang panahon, palapit ng palapit tayo sa paghukom, at habang lumilipas ang panahon, dapat din nilang natitiyak, pansinin po ninyo, lalong tumitibay ang kanilang kaugnayan sa Panginoon Yahushua? Hindi Nakita niyo po yung mali doon? Yung debosyon napunta sa pamamahala. Napunta sa namamahala. Hindi sa Panginoong Yahushua. Ulitin ko po. Habang lumilipas ang panahon, lalong tumitibay ang kanilang kaugnayan kay kapatid na Eduardo Manalo. Sa halip na kanino? Sa Panginoong Yahushua. Pag-isipan natin to. Kasi yan ang pinagagawa sa Iglesia ni Cristo. Tama ba yan mga kapatid? Na iukol natin yung puso, isip natin sa namamahala sa halip na sa Panginoong Yahushua. Hindi po dapat yon. Sapagkat yung devotion natin dapat lalong tumitibay patungkol kanino? Kay Yahushua. Hindi sa kanino man dito. Hindi sa mga apostol. Kay Yahushua. Dapat sana ay maging maliwanag po sa atin yun
Bakit po dapat yung ating debosyon ay nakauko lamang sa Panginoong Yahushua? Kalawang Korinto 11:2-3, nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Ngunit nag-aalaala ako, baka mangaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva, nanalin lang ng ahas. Bakit po dapat lang habang lumilipas ang panahon, tumitibay yung ating kaugnayan kay Yahushua? Sapagkat tayo bilang kasama sa Eklesiya, anong tawag ni Apostol Pablo sa atin? Tayo po ay bride. Di ba? Tayo po ay bride ni Kristo. Kaya habang lumilipas ang panahon, alam natin malapit na siyang bumalik, kaninong isip? Anong dapat natin pagtibayin? Sino ba yung groom? Ang namamahala ba ang groom? Sino ba yung groom? Ang Panginoon? Kaya habang lumilipas ang panahon, anong relasyon? Anong dapat nating pagtibayin? Pinagtitibay natin yung ating kaugnayan kanino? Sa Panginoong Yahushua. Hindi sa namamahala, hindi sa mga apostol, kundi sa Panginoong Yahushua. Kaya maling-mali ito Nakakatakot to. Kasi diyan po hinihikayat ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na patibayin ang kaugnayan sa namamahala. Hindi, dapat patibayin ang kaugnayan natin kanino? Sa Panginoong Yahushua. Sapagkat siya pong ating minamahal. Siya pong ating tagapagligtas. Siya pong ating groom. Kaya nga nung nandito po si Apostol Juan, ito po isang tagpo. Nais ko lang ipakita sa inyo kung gaano kahalaga ang Panginoon Yahushua. Kasi maring sabihin ng iba, kinikilala din naman namin si Kristo Pero kinikilala din namin ang pamamahala. Walang problema doon. Pero, anong uring pagkilala ba ang iniuukol natin sa Panginoon Yahushua kumpara sa pagkilala na inuukol natin sa namamahala? Itong sulat na ito, galing po sa aklat ng Juan, sa Juan 2:26, ito po nakasulat. Kaya pumunta sila kay Juan. Sinong Juan ang tinutukoy dyan? Si Apostol Juan ba yan? Hindi yan si Apostol Juan. Kasi si Apostol Juan ang sumusulat Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi, Guro, ang kasama niyo sa kabila ng ilog ng Jordan na ipinakilala niyo sa mga tao ay nagbabautismo na rin. At nagpupuntahan sa kanya ang halos lahat ng tao. Nandito si Juan Bautista. Nung nandito si Juan Bautista, siya po ba ay merong mahalagang ginampanan? Opo, sinugo siya Sinugo siya para ipaghanda ang pagparito muli ng Panginoong Yahushua. Kaya kung meron pong, siguro kung masasabi natin dapat magkaroon ng kaugnayan, di ba si Apostol Juan? Kasi siya yung magtuturo kung sino yung dapat nating sampalatayanan. At noong nagbabautismo si Juan Bautista, marami siyang mga alagad. Marami siyang binautismohan. Ngayon, habang siya'y nagtuturo sa kanyang mga alagad, meron siyang binanggit. Meron siyang pinakilala. Sino? Si Yahushua. Yung binautismohan ni Juan, si Yahushua. Nakita ng mga alagad ni Juan Bautista yung binautismohan niyo po. Sa kabilang ilog ng Jordan, nagbabautismo na rin. Maraming pumupunta sa kanya at mabautismohan. Anong sinabi niya po? So Juan, pakinggan po ninyo. Dito po sa 28 hanggang 30. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lang akong sugo na nauna sa kanya upang ipahayag ang pagdating niya. Kagaya sa isang kasal, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. At ang abay
na naghihintay ay natutuwa sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ganoon din sa akin. Tuwang-tuwa ako ngayon na lumalapit na ang mga tao kay Yahusha. Kailangan lalo pa siyang makilala at ako na may makalimutan na. Ito si Juan Bautista, isang dakilang tagapagturo, isang dakilang sinugo ng Diyos. Ano sabi niya? Ako'y nandito para ituro, hindi ang aking sarili. Kaya nga sinabi niya, di ba? Sabi nga, kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Naging masaya nga siya, dumating ng Kristo eh. Ang tinuro niya si Yahusha. Doon niya dinadala ang tao, hindi sa kanyang sarili. Kaya nga, sa isang analogy na binigay niya, yung isang kasal, siya po ang abay, tapos sinong groom? Si Yahusha. Kaya nandito na yung groom. Anong sinabi ni Apostle Juan? Hindi ako ang bida. Nakita niyo yun? Hindi siya nagbida-bidahan. Hindi siya bida. Sinong bida? Yung groom. Sino po yun? Panginoon Yahusha, kayo po, kung kayo kakasal, meron kayong abay, tapos lahat ng mga tao ay pinapansin siya. O kaya siya yung nagtatawag ng pansin. Siguro magagalit kayo eh. Diba? Hindi ito kasal niya. Kasal ko to. Ako ang sentro ngayon. Sabi ni Apostol ni Juan Bautista, nandito na ang Panginoong Yahusha. Siya yung pinangaral ko. Ako ay sinugo lang para ihanda siya. Nandito na siya! Nandito na siya! Ano sabi ni Juan Bautista? Kailangan lalo pa siyang makilala. At ako na ba'y makalimutan na. Nakita niyo po yung mga kapatid? Dapat ganun din tayo. Hindi natin inaangat ang ating sarili. Hindi natin sinasabi dapat kayo magkaroon ng kaugnayan sa akin para kayo magkaugnayan sa Diyos. Hindi po ganon. Dapat tayo ay makalimutan na. Dapat yung devotion natin, yung pagmamahal natin nakaukol po kanino? Sa Panginoong Yahusha. Ang nakalulungkot po, meron pong pinadala sa akin isang program, isang video na mula po sa INC Media. Ito po galing po sa YouTube. Gusto ko pong panoorin nyo ito eh. Sapagkat una, nakaka-inspire. Yung mga ministro, matatanda na, marami silang hirap na pinagdaanan, pag-uusig na pinagdaanan, mga pioneers na ministro dito po sa West. Talagang katakot-takot ng hirap ang kanilang pinagdaanan. Pero nagawa nila eh. Kaya nakakatuwa yung mga karanasan na kanilang sineshare. Kaya gusto ko pong panoorin nyo sana eh. Pero habang pinapanood po ninyo ito, yung buong programa, mga 30 minutes lang naman. Pero ang nakalulungkot lang, yung nakalulungkot lang eh, sa buong 30 minutes na programa, ni isang beses. Di bali sana kung kahit isang beses eh. Pero ni isang beses, hindi man lang binanggit si Yahusha Kristo. Hindi man lang binanggit ang anak ng Diyos. Hindi man lang binanggit si Kristo. Nakakalungkot. Tapos nung ni-interview yung mga pioneer ministers, mga retired ministers, pinabanggit yung mga karanasan sa bandang huli, marami sila, lahat sila nagpapasalamat. Papasalamat. Yung bandang huli, tingnan po ninyo. Panoorin po ninyo. Sa bandang huli, yung pasalamat nila, binigay sa pamamahala. Kay Sir, sa pamamahala. Ni isang beses, binanggit ang Panginoong Kristo. Hindi binanggit ang Panginoong Kristo. Kahit isang beses. Pero bilangin nyo kung ilang beses binanggit yung pamamahala. Kung sino yung pinasalamatan. Nakakalungkot lang. At ito po ang kanilang konklusyon. Diba? Kasi yung mga ministro ito, gaya ng binanggit ko, talagang nagpagal eh. Pero itong sinabi po, ito pong sinulat nila, pakinggan nyo. All their sacrifices were never forgotten by God and the administration He has placed in the church. Hindi daw makalilimutan ang kanilang sakripisyo ng Diyos at hindi rin makakalimutan ang kanilang sakripisyo ng pamamahala.
Di man lang binanggit yung nagsakripisyo para sa atin. Di man lang binanggit yung Panginoong Yahushua. Mga kapatid, sino ba talagang pinaglilingkuran natin? Sino ba talagang mahal natin? Sino ba talaga ang ating dapat tawagan at pasalamatan? Hindi ba ang Panginoong Yahushua? Siya naman ang nagbuwis ng kanyang buhay. Hindi po sino mang tao dito sa lupa. Walang maitutumbas sa ginawa ng Panginoong Yahushua, yung kanyang sakripisyo, hindi maitutumbasan ng sino mang tao dito. Kaya maling-mali itong artikulong ito Sa tuwing nakikita ko ito habang lumilipas ang panahon, lalong tumibay ang kanilang kaugnayan sa namamahala. Sabi ni Juan Bautista, dapat ako'y makalimutan na para lalong makilala sino ang Panginoong Yahushua. Gagawa ka ng programa, yung mga ministro, lahat pinapapasalamatan ang pamamahala, pero walang binanggit ukol po sa Panginoong Yahushua. Mga kapatid, mali po yun. Ang dapat na pangaral natin ay ang Kristo. Bilang konklusyon, ito pong sabi ni Apostol Pablo, ngunit kami naman ay ipinapangaral ang Kristo na ipinako sa krus. Yun pong salitang pinako sa krus, hindi lang po yun basta pinako sa krus. Nagdusa siya ng katakot-takot na pagdurusa na hindi natin sukat na maisip. Yung dala niyang sorrow, alang-alang sa atin, dinala niya, tiniis niya dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya dapat lang ipangaral natin yon. Ngunit kami naman ay pinapangaral ang Kristo na pinako sa krus, bagay na hindi matanggap ng mga Hudyo at isang kamangmangan para sa mga hindi Hudyo. Ngunit para sa mga tinawag ng Diyos, Hudyo man o hindi, si Kristo ang siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Mga kapatid, dapat ay ang emphasis natin ipangaral si Kristo. Hindi po ang pamamahala. Hindi po nararapat na sa bawat pagsamba ang bida pamamahala. Hindi po. Dapat iukol natin ang pagpupuri at pasasalamat sa Panginoong Yahushua sapagkat siya ang pinako sa krus. Siya ang nagbuwis ng buhay alang-alang sa atin. At dapat lang siyang handugan natin ng taus-pusong pagsamba at matinding pagkilala sapagkat siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Yan po ang leksyon natin. Tayo po'y tumayo at tayo mananalangin. Ama naming Diyos, Yahuwah, dakila naming Diyos ng langit, salamat ng marami sa iyo sapagkat pinapakita mo ang liwanag ng iyong mga salita. Inaakay mo kami sa iyong sarili sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Yahushua, ikaw po ang aming tagapagligtas. Nandito kaming magkakapatid, magalang na lumalapit sa iyo. Nakaugnay kami sa iyo dahil sa iyong banal na pagtawag. Akay ng aming pananampalataya at pagpapahayag ng aming pag-ibig sa iyo. Pinoprokla namin ngayon, ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming tagapamagitan. Salamat, bagamat kami nagkukulang at nagkakasala. Tinatanggap mo kaming isa-isa. Ikaw ang nagkakaloob ng biyaya sa aming buhay. Halika po sa piling namin ngayon. Kailangan ka namin. Wala na po kaming iba pang hahanapin sapagkat nung ikaw ay pinagkaloob ng Diyos, umawag kami sa iyo ng mahigpit. Nung kami po ay nahiwalay sa Iglesia ni Cristo, sa iyo kami lumapit. Inupkop mo kami, inalagaan mo kami, pinagtibay mo ng aming pananampalataya. Ngayon may kagalakan sa aming puso, kagalakan hindi namin sukat na masabi sapagkat napakalalim at napakaligaya ang pakiramdam ng aming kaluluwa. Salamat, Panginoong Yahushua. Huwag ka pong magsasawa sa aming paglapit sa tuwing kailangan ka namin at sa tuwing tatawag kami sa iyo. Magpakaranas ka po sa aming lahat
lalo na sa panahon ng pagsubok. Nakahanda kang kumupkup sa aming lahat. Panginoong Yahushua, habang tinatawag namin ng iyong pangalan, napakasarap ng iyong pagyakap. Nandito ka, kapiling ka namin ngayon. Gustong-gusto ka namin makita, sapagkat alam namin pagbababa ka na mula sa alapaap. Tatawagin mo ng aming pangalan. Makikita namin ang iyong muka. Mayayakap ka namin. Masasabi namin ang buong puso namin sa iyo. Ikaw po sana ang patuloy na gumawa sa buhay namin. Araw-araw sa panahon ng pagsubok. Kapag meron sa amin, meron mang anong karamdaman, ikaw nang bahala magpagaling. Ikaw nang bahala magbigay ng lakas sa aming mga katawan. Ang higit na aming pinagmamakaawa, bigyan kami ng matibay na pananampalataya. Pananampalatayang nakaukol sa iyo, sapagkat ikaw ang tunay na sinugo ng Diyos para sa aming kaligtasan. Salamat ng marami, Ama. Pinasbasan mo kaming lahat. Pakibasbasan ng lahat ng iyong mga lingkod, saan man sila naroroon. Ito pong aming pinagmamakaawa sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Kaya po mga kapatid, salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating program ngayon. Sana po ay next week makapiling po namin kayo muli sa Bible Q&A Tagalog. Yung paksa for next week. Ano ba yung paksa for next week natin? Kalimutan ko. Pero meron tayo paksa for next week. Nakalimutan ko lang kung ano yung tatalakayin po natin. Pero meron po. Sana po ay abangan po ngayon. At muli, salamat po sa inyong pagtangkilik. Natatapos na po ang ating Bible study. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.